Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskriba na galing sa Jerusalem lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna nagugas ng kamay sa paraan na naaayon sa turo na minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turo na minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya, tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghugas ng kamay ayon sa paraan na iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Propeta Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos. Ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat, unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan na naguudyok sa kanya, na makiapid, na magnakaw, na pumatay, na mga lunya, na mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, ng kahalaya, ng pagkainggit, ng paninirang puri, ng kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo pong lahat. Sa ngayon, ang mga tao pag gustong maglibang, magliwaliw, at mamasyal, sila ay nagpupunta sa mga malls. Kahit walang bibilin, kahit hindi kakain, ginagawa nilang pasyalan ang mga malls. Nung ako ay bata at maliit pa, walang mga malls. Pero kahit walang mga malls, meron kaming libangan, may pagliliwaliw at pamamasyal. Umaakyat kami ng bundok, nagpupunta sa gubat at sa hulo, o di kaya naliligo sa ilog, sa sapa, o sa patubig ng bukid, kung hindi man sa dagat. Sa bawat pamamaalam sa magulang, sabi ng nanay, aakyat pala kayo sa bundok, mag-ingat kayo, baka kayo mamatanda. Maliligo pala kayo sa ilog, mag-ingat kayo, baka kayo mamatanda. At aakyat kami ng bundok, at maliligo kami sa ilog, nag-iingat, baka mamatanda. Ngayong ako'y malaki na, matanda na at nakapag-aral na, alam ko walang matanda. Hindi totoo
na may matanda? Kung alam ko na hindi totoo ang matanda, ano ang aking nanay? Sinungaling? Niloko ba ako ng aking nanay? Pinaglaruan ba ako ng aking nanay? Wala namang palang matanda. Bakit sinasabi niya, mag-ingat kayo, baka mamatanda? Wala palang matanda. Paano pag-uugnayin? Paano pagdudugtungin? Walang matanda, pero mag-ingat, baka mamatanda. Anong gustong palabasin, ituro at sabihin ng aking nanay? Mag-ingat kayo, baka mamatanda. Pag sinabing matanda, iginagalang. Nagdadahan-dahan ka, naghihinay-hinay ka, nagiging magalang ka. Ito marahil ang gustong sabihin ng aking nanay. Aakyat pala kayo sa bundok, maliligo pala kayo sa ilog. Mag-ingat kayo at maging magalang. Maging magalang. Huwag niyong sisirain ang mga puno. Huwag niyong dudumihan ang mga ilog. Huwag niyong lalapastanganin o guguluhin ang kalikasan. Mag-ingat kayo. Baka kayo mamatanda. Pero paano mo sabihin sa mga bata, pupunta ka pala sa bundok, igalang mo ang bundok. Pupunta ka pala sa ilog, igalang mo ang ilog. Paano ko igagalang ang ilog, gayong ako ay bata? Magmamano? Gagamit ng po at opo? Ito ang turo ng ating mga nanay. Alam nila wala namang matanda, pero gusto nila na tayo maging magalang. Gusto nila na igalang natin ang kalikasan. At gayong tayo matanda na, malaki na at magulang, alam natin walang matanda. At dahil walang matanda, lapastangan tayo sa kalikasan. Pinapatay natin ang mga puno. Ginagawa nating basurahan ng ilog at ang dagat. Nilalapastangan natin ang kalikasan. Marahil tama ang ating mga magulang. Anak, walang matanda, pero hindi nangangahulugang. Hindi mo na igagalang. Ito marahil ang sinasabi ng ating mga magulang. Maging magalang. Maging magalang, may matanda o wala. Mga kapatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, mahigpit na alituntunin tungkol sa kalinisan ang natunghayan natin. Mahigpit na alituntunin sa kalinisan ang siyang binibigyan ng pansin at diin ng mga Pariseyo, ng mga ilang eskriba. Sinabi nila kay Jesus, bakit ang mga alagad mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Ayon sa paraan, ayon sa turo na minana natin, bakit hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain? Napakalinis, napakapayak, napakadali ng sinabi. Bakit hindi sila naghuhugas? Buong pag-aakala natin, sasangayunan sila ni Jesus. Pagsasabihan, pagagalitan ng mga alagad na kumain ng hindi man naghugas ng kamay. Pero baliktad ang nangyari. Sa halip ng mga alagad ang pagsabihan, ang mga namula, ang mga nakapansin, ang mga nakapuna, ang siya ngayong sasabihan, mga mapagpaimbabaw. Nakapagtataka at nakalilito. Lalo tigit sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, huwag niyong akalain na ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi upang sila'y ipaliwanag at ganapin. Ipaliwanag at ganapin. Paano natin pagdudugtungin? Paano natin pag-uugnayin? Paano natin ipapaliwanag ang batas ng kalinisan na binibigyan diin ng mga Pariseyo at ngayon sa halip na pagsabihan ng mga alagad na lumalabag sa kautusang ito, ang mga Pariseyo pa at eskriba ang pinagsabihan. Lalo tigit paano natin pagdudugtungin na ang lahat ng ito ay pagpapaliwanag at pagsunod sa mga batas. Tatlong bagay. Una, sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi, unawain ninyong mabuti at sundin ang mga batas. Unawain at sundin. Ito ang unang mabuting balita. Pag hindi mo naunawaan ang batas, mahirap sundin.
Pag hindi mo naunawaan ang batas, pahirapan tayo sa pagsunod. Kaya ito ang unang mabuting balita, unawain. At ito ang gagawin ni Jesus, ipapaliwanag niya ang batas. Sa katunayan, sa pagtatapos ng unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sinabi, makikilala nila ang lawak ng inyong pag-unawa at inyong karunungan sa pagsunod sa mga batas. Ito ang unang mabuting balita, unawain. Unawain. Hanggat hindi mo naunawaan, susundin mo. Pero susundin mo dahil natatakot ka. Susundin mo dahil ikaw ay walang ibang magawa. Susunod ka dahil natatakot ka. At ito ang unang mabuting balita, unawain. Kaya't anong gagawin ni Jesus? Tutulungan tayo na maunawa. Ipapaliwanag niya ang kautusan, ipapaliwanag niya ang batas. Natatandaan natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ipapaliwanag niya yon at sasabihin niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Huwag kang mangangalunya. Ipapaliwanag niya yon. Ang sino mang tumitingin ng mahalay, ang panunumpa. Huwag kayong manunumpa. Ipapaliwanag niya yon at sasabihin niya, oo kung oo, hindi kung hindi. Ito ang unang mabuting balita, unawain. Unawain. Nahihirapan tayong magpasunod sa ating mga anak. Nahihirapan tayong magpasunod sa ating mga nasasakupan. Baka kailangan nila ng pangunawa. Baka hindi matigas ang kanilang ulo. Baka kulang sila sa paliwanag at kulang sila sa pangunawa. Ito ang kwento ng maraming bata. Hindi na naunawaan na kapag sila'y tumakbo, sila'y madadapa. At kapag nadapa, naliwanagan na. Hindi nila naunawaan na hindi pwede mag-asawa ng maaga. Kapag sila'y nag-asawa ng maaga at nakatikim ng hirap, naunawaan na nila. Kapag kaing mga bata, sinabihan mo mag-aral lang mabuti, hindi nila naunawaan yon. Pero pagka sila'y nagdidildil na ng asin, maunawaan nila ngayon na dapat talaga mag-aral ng mabuti. Ito ang unang mabuting balita, unawain. Unawain ninyo at sundin ang kautusan. Paano maunawaan? Kailangan may pagpaliwanag. Ito ang unang mabuting balita. Sana maunawaan natin. Sana maunawaan natin kung mayroon lamang magpapaliwanag. At ito ang masaklap na katotohanan. Wala na nagpapaliwanag ng gugulo pa. Sabi nila magsuot daw ng face mask. Bakit yung nagpapaira ng mga pagsusuot ng face mask, humihinga sa kanilang mga baba, sapagat ang face mask sila nasa baba? Anong ibig sabihin? Nalito tayo. Akala ko may magsuot ng face mask. Bakit nasa baba ang kanilang face mask? Paano ko unawain? Paano natin susundin kung walang nagpapaliwanag? Ito ang unang mabuting balita. Unawain, ipaliwanag, sundin. Pangalawa, sabi ni Jesus sa mabuting balita at dalawang ulit, mapagpaimbabaw, mapagpaimbabaw, paimbabaw, mababaw. Dahil mababaw, madaling tangayin, madaling makalimutan, madaling makaligtaan, kasi mababaw. Ito ang pangalawang katotohanan. Binibigyan lalim ni Jesus ang batas ng kalinisan, puso, isip, kalooban, hindi mababaw, malalim, may ugat. Ito ang pangalawang mabuting balita. Hindi lang binibigyan ni Jesus ng liwanag upang maunawaan ang kautusan, binibigyan niya ito ng lalim. Lalim upang hindi maging mababaw. Mababaw na madaling palitan, tangayin, kalimutan at kaligtaan. Binibigyan ng lalim. Paano kung wala nang nakatingin? Hindi na tayo magpe-face mask? Paano kung wala nang ating mga magulang? Maglalaro tayo, magloloko tayo? Paano kung wala nang nakatingin? Ito ang pangalawang mabuting balita, lalim. Hindi mababaw, hindi paimbabaw. Kung sakaling susundin natin ang pamahalaan, may nakatingin, may nakabantay o wala, susunod tayo. Kung sakaling wala ng ating mga magulang, ang kanilang mga pangaral at payo,
mananatiling umaalingaw-ngaw sa ating kamalayan kasi malalim, kasi nakatanim, kasi nag-ugat lalim. Pangatlo, sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Hindi tao, mata ng Diyos. Ito ang pangatlong katotohanan. Hindi lang niya binibigyan ng ugat, ng lalim, ang batas ng kalinisan. Binibigyan ng lalim at ugat ang mga batas. Ito'y para sa Diyos. Ito'y para sa Diyos, para sa atin. Pangatlong katotohanan. Sa pagpapakumpisal sa mga bata, sinasabi nila, Father, nilabanan ko po ang aking nanay. Dinabog-dabugan ko po ang aking tatay. Inaambaan ko po ang aking mga magulang. At ang paliwanag, kapag mahal mo ang isang tao, sasaktan mo ba sila? Kapag minamahal mo ang isang tao, papahirapan mo ba sila? Hindi ba't kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo natutuwa sila? Gusto mo hindi sila nahihirapan? Gusto mo maligaya sila? Kapag ba sinuway mo ang nanay, maligaya ang nanay. Kapag ba nilabag mo ang tatay, matutuwa ang tatay. Ito ang pangatlong mabuting balita sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Sapagkat ang mata ng Diyos, nakikita kahit ang kalinisan ng puso. Sapagkat sa mata ng Diyos, nakikita kahit ang kalinisan ng kaloob-looban. Sapagkat sa mata ng Diyos, kahit ang kailaliman ng ating isip, kaya niyang arukin, liwanagan, at pagkato'y patingin. Ito ang pangatlong mabuting balita sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, susunod tayo. May nagbibigay pansin, may nagbibigay ng diin. Diyos lamang, sapagkat Diyos din ang hahatol kung sino at ano ang malinis. Sapagkat ang Diyos ang nagmula sa batas. Ang Diyos ang nagbigay ng batas. Sa misang ito yan ang mabuting balita, ang makasunod. Paano tayo susunod? Bigyan natin ng lalim, ng liwanag, ng lawak, at ng luwag. Paano luluwag? Gawin natin ito para sa Diyos, sa Diyos lamang. Sapagkat kung susundan mo ang tao, magtataka ka pa at magtatanong, bakit sila hindi sumusunod at pinagpapala? Pero kung susunod tayo sa Diyos, magaan, maluwag, mapanatag, malalim. Sa misang ito yan ang ating panalangin. Batas ng kalinisan. Unawain natin, sundin natin, at makikita ng mga tao ang karunungan at lawak ng pangunawa na mayroon ang sambayan ng hinilang ng Diyos. Sa misang ito, yan ang panalangin natin. Batas ng kalinisan, ating sundin, ating unawain.